kaupak, ang ating bayan ay binabaha. Pero, hindi lahat ay binabaha. Meron naman tayo mga tao na binabaha sa pera. You know what I mean, mga kaupak? Dahil, ngayon ay September na, pero ang Agosto ay na-discover ang Ghost Project na kung saan, mga kaupak, ang ating mga opisyal ng DPWH na sangkot sa korupsyon ng ating pamahalaan ay nakipagsabuatan sa mga kontraktor na kung saan milyon-milyon ang kanilang nakuha na kontrata pero wala naman project. Kumbaga, kumpleto sa dokumento, kumpleto sa papeles, naku, pati ang report ng kuha ha, ay kumpleto. Pero wala yung aktual. Yes, mga kaupak, ang ating mga kababayan ay binabaha, pero yung mga kontraktor bumabaha din ng pera. Sa mga kaupak, ito ay Agosto na, September, sorry, that's already September, but the August is Ghost Project. Na-discover to nung Agosto, kaya yung Ghost Project bumagay sa buwan. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin ang Ghost Project, mga kaupak, na kung saan ang ating mga opisyal ng gobyerno sa DPWH ay sangkot. Alam niyo, mga kaupak, ito yung parang Napoles Part 2. Kasi nung kay Napoles, naalala niyo, mga kaupak, ang presidente noon si Pinoy. Kung hindi ako nagkakamali, mga kaupak, yung kanilang parang pork barrel, parang kung ano yung ginawa ngayon, kumpleto sa report, kumpleto sa dokumento. Kunwari, mayroon si Napoles supplier, pero wala naman talaga sinusupply. Kumbaga, para lang may report, may submit sa COA. Ngayon, mga kapak, may mga mababatas, may mga senador, mga nakulong, or nakasuhan ng plunder. And back until now, Napoles is granted another verdict for 55 years. Oh my God, it's almost all your life is in the jail. So, mga kapak, naulit na naman, hindi na tayo natuto dahil meron na naman panibago. Ito yung DPWH naman na kung saan, mga kaupak, ang mga kontraktor, ang dami kontrata na nakuha pero wala naman silang project. Nasaan ang pera ng taong bayan? Dahil, mga kaupak, ang flood control, ito yung kung saan gumagawa tayo ng mga mega dike, mga daanan ng tubig na para kung sakasakali malakas ang ulan, malakas ang kung ano man yung bagyo o storm, yung tubig dumadaloy sa tamang daluyan at hindi kumakalat at hindi nagbulikta ng baha. Nagiging mabilis ang pag-agos ng tubig kung saan ito dapat mapunta sa dagat o sa malalaking ilog. Pero dahil yung Ghost Project na yan ay wala, pera lang yung kinuha, ibinulsa, naku, mga kaupak, ang nangyari sa ating bayan, Quezon City, Metro Manila, baha lahat. Di ba kayo naawa dyan? Yung mga mababatas na gumawa niyan, yung mga congressman na sangkot. Naku, mga kaupak. Sabi nila, nung panahon ni Pinoy, hindi pala nag-umpisa nung panahon ni Pinoy. Nag-umpisa pala ay ito 2016 na kung saan si Pangulong Duterte ang uupo bilang bagong elected president. Kasi, mga kaupak, Senator Bato asking Diskaya who start from the government to contract in DPWH. And she said, starting 2016. So, that's why, it's something starstruck. Oh, are you sure?
Bato, are you sure that's 2,000 is starting contract in DPWH? Because DPWH ay Diskaya is starting when President Duterte is new elected president. Kaya bakit nagkaganito? So ngayon, mga kaupak, ang tadhana ay hindi talaga maitatago, hindi natin kaya pigilan kung ano man yung mga ginawa natin sa ating kalikasan. Kaya tingnan nyo mga kaupak, binaha tayo. Pero yung mga kontraktor, binaha din ng pera. Naalala ko mga kaupak, nung nakaraang linggo, ito 2 days ago mga kaupak, tinatanong yung isa sa mga kontraktor doon, ang akala ko mga kaupak, isa lang siya tauhan. The simple question did not answer properly. and he said, invoke and right self-incrimination. Tama ba? Yung ganun pala yun, no? Diyos ko po, mga kaupak, ikaw hindi mo alam bilang isa kang may-ari ng kontraktor ka, ikaw may-ari ng construction firm, yung simpleng tanong, hindi mo alam. Akala ko kung, siguro kung ikaw ay collector, o ikaw ay messenger, maaari. O kaya ikaw ay tauhan lang doon. Pero ikaw yung may-ari, hindi mo alam. Imagine. Kumbaga, guilty. So, siyempre, mga senador, aid of legislation is not a court. So, ang magagawa lang ng mga senador, recommendation para kasuhan ang mga opisyal na yan na nakipagsabuatan o ilabas kung ano yung katotohanan. So, si Diskaya, ang pinakamaraming mamahaling sasakyan, mga kaupak, to be honest, no, ang dami niya sasakyan doon sa pag-aaral ng ilang journalism. Ang sasakyan niya ay halos, oh my God, kalahating bilyon. Halaga lahat. Yung meron siyang sasakyan na ang halaga ay 42 million. Imagine mga kaupak, ang sasakyan na 42 million, one of the luxurious house, even two in the somewhere in Cavite or Bulacan, or even 4. 2, 4, 3 is a luxurious village house. Diba? Katumbas na siya ng isang magandang bahay sa isang mamahaling subdivision. Diba? Nakaatim nila, ganyan, sasakyan lang yun, imagine. Isang sasakyan lang, ang dami. Tapos, magugulat ka, yung mga public school, public hospital, yung mga kawawa natin na mga pasyente, mga kawawang pinagkaita ng kapalaran, wala silang higaan sa hospital dahil naghihintay ng mababakante dahil ang sabi ng hospital, kulang daw ang kanilang bed. Because as a public. Tapos makikita mo sa report ng mga journalism expert, mga kaupak, 20% ng national budget ay nakukurakot. Isipin mo yun, mga kaupak. Kumbaga buong budget ng nasyon ng Pilipinas, 20%. Parang katumbas yun ang budget ng isang lungsod, 2 lungsod, 3 lungsod. Depende kung anong lungsod, kung gaano kalaki. Di ba? Kasi 20% sa buong budget ng isang bansa. Tapos, nagpapakasaya yung mga sangkot, yung mga kontraktor, yung mga anak ng congressman, nagbablog ng kung ano-anong mga famous na mga luxurious o luxurious bag, mga ganyan, and everything. Sorry ay hindi ko alam yung mga ganun. Kasi hindi naman ako nakagamit ng ganyan. Pero hindi ko sasayangin ang pera ko kung meron man ako ganyan para ibili lang sa halagang 150,000 na sandals o a bag na 450. No. It's no sense. Kasi ang dami nating kababayan na mas nangangailangan. Ang dami natin mga charity, mga taong kapuspalad. Tingnan mo yung mga taong nasa liblib na lugar, tumatawid ng ilog, nag-aaral, walang maayos na kalsada, walang maayos na tulay, makapag-aral lang. Tapos makikita mo, itong mga hinayupak na to, naku, nanggigigil ako. Ang budget na galing sa tax
ng taong bayan, kinukurakot lang ng iilan opisyal ng gobyerno kasabwat ang mga kontraktor. Kung tiningnan ni Pangulong Marcos, wala man lang daw naumpisahan. Pero sa dokumento, kompleto. O di ba? Anong klase? Kaya mga kaupak, alam mo, ang nasense ko, dapat tayo, next election matuto tayo. One, huwag tayo kabuboto ng isang kandidato na iisang pamilya. Dahil nagkakaroon ng sabuatan. Yung tinatawag nila na family dynasty. Iwasan yon. Ngayon, yung tao na namigay ng pera para iboto mo siya, kunin mo. Pero for sure, wag mo iboto yan. Dahil ang matinong kandidato, hindi magbibigay ng pera. Kasi dapat sila ang nag-o-offer ng good service sa ating bayan. Hindi sila yung magbibigay ng pera. Kasi yung binigay nila, may ibig sabihin yan. Maaari nila yan, bawiin kung sila ay nakaupo na. Di ba, Mayor Vico Soto? Kaya mga kaupak, dapat matuto tayo kung sino ang dapat iluklok sa mga susunod na eleksyon. Dahil ang kapangyarihan nasa taong bayan, hindi sa ilan. Kaya mga kaupak, dapat natuto na tayo, no, yung pagpili ng tamang kandidato. Kasi makikita mo sa Senado, ang sa ating mga senador is 24, pero parang 12 na lang. Pag may mga mahalagang butuhan tungkol sa mga pinag-uusapang mahalaga sa ating bayan, ang 24 nagiging 12 na lang. Kasi magkakamag-anak, may 3 Duterte, may 2 Cayetano, may 2 Estrada, may 2 Villar. Kaya nga tayo naghalal ng isang 24 senador para magkaroon ng kabuluhan, competent. Kasi naghahalal tayo, magkakamag-anak. So ang boto ng isa, boto rin ng isa. Kaya ang ating 24 na senador, nagiging 12 na lang. So mga kabak, nako, bantayan natin itong investigation na ginagawa. Meron ba mangyayari? Ito lang ay propaganda. Mga kabak, magkakaroon ba ng hukus-pukus o propaganda lamang sa darating na investigation? Sa bagay ngayon mga kaupak, ngayon pinalitan na ang DPWH Secretary. Pinalitan na. Ngayon mga kaupak, meron ba mangyayari? Kaya dapat ang lahat tayo maging aware. Obserbahan natin. Kasi may mga congressman na sangkot. Ang sinasabi ng iba, may senador pa din. Gusto niyo ba malaman? Alam ni Robin Padilla. So mga kaupak, huwag na tayo maghalal ng katulad ni Robin Padilla na kapakanan ng taong bayan ang inuuna, kapakanan ng mga Duterte. Yung iba naman mga senador, kapakanan ng kanilang negosyo, kapakanan ng kanilang pamilya. Yung iba naman, kapakanan ng isang, kumbaga, ma-influensyang tao. Kaya dapat matuto tayo pumili ng tamang kandidato o public service sa susunod.